Si Kai, isang matagumpay na CEO ng sariling luxury fashion brand na kinaiinggitan ng marami. Ngunit sa likod ng mga makinang na runway at marangyang pamumuhay ay isang lalaking matagal nang ipinaglaban ang pagtanggap ng kanyang relihiyosong pamilya sa tunay niyang pagkatao. Samantala, si Shakira ay isang matatag at mapagmahal na single mother na buong buhay na inalagaan ang kanyang anak na si Coco. Isang araw, bigla na lamang siyang sumulpot sa kondo ni Kai at ipinakilala ang bata bilang anak nito. Isang sikretong nabuo mula sa isang gabing pilit ng ibinao ni Kai sa limot. Mula noon, napilitan siyang harapin ang responsibilidad ng pagiging ama, habang unti-unti ring nabubuo ang isang pamilyang hindi niya kailanman inasahan. Ngunit nang muling bumalik ang lalaking minsang minahal ni Kai, nagsimulang masubok ang kanyang puso at ang pamilyang pinili niyang buuin. Kaya bang manaig ang pag-ibig laban sa mapanghusgang lipunan at sa mga sugat ng nakaraan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Love Siren. I'll be there in an hour, Paolo. Please tell them kung hindi sila makakapaghintay. Pwede na silang umalis. Pagdating sa kaniyang head office sa High Street, tila humihinto ang pag-ikot ng mundo ng kaniyang mga empleyado. Ang mga usapan sa pantry ay agad napuputol at ang lahat ay tumitindig ng matuwid sa tuwing naririnig ang tunog ng kaniyang designer boots sa hallway. The lobby smells like cheap vanilla, Paolo. Tell the maintenance to change the scent to sandalwood. Now. At itong carpet, bakit parang may alikabok? My allergies are more expensive than your monthly salary. Please clean it. Yes, Sir Kai. Copy po. Papalitan na agad. Ang pangalang Kai Montenegro ay hindi lamang isang brand sa mundo ng fashion. Ito ay simbolo ng pagre-rebelde na binalot sa mamahaling tela. Pero bago siya naging CEO na kinatatakutan, si Kai ang bunsong anak ni Don Teodoro at Doña Remedios. Sa pamilya Montenegro, ang buhay ay nakadikit sa bawat pahina ng Biblia. Ang pinakamasakit na alaala ni Kai ay nung siya'y 12 taong gulang. Nahuli siya ng kanyang ama na nag-iinsayong rumampa sa harap ng salamin. Hindi sermon ang natanggap niya, kundi isang malamig na katahimikan na mas masakit pa sa latay ng sinturon. Ang katahimikang yun na nagtulak sa kanya na magsuot ng maskara. Pero ang sining sa kanyang dugo ay hindi kayang patayin. Hanggang sa gabing pinalaya siya. Ang gabing naging mitya ng kanyang paglaya at ang gabing dinala siya sa Blue Velvet Bar. Sa kasalukuyan, malayo na si Kai sa probinsya. Siya nang bata sa kanyang sariling kumpanya. Pagpasok sa boardroom, isang sulyap lang ni Kai sa mga sketches ng kanyang design team ay sapat na para manginig ang lead designer. Kinuha ni Kai ang isang sketch gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Tinitigan ito ng 3 segundo at padaskol na nilapag sa mesa. I said charcoal gray for the autumn collection, not ash gray. Anong gagawin ko rito? Gagawin nating basahan sa runway? This design looks like it was made by someone who has never seen a Vogue magazine in their entire life. Fix this in 30 minutes or find a new job. Virgin walang hinihingi ko. Hindi telang pang-uwi sa probinsya. Get out, all of you. Kaloka. Nakaka-stress kayo sa wrinkles. Wala siyang pakialam kung maiyak ang designer. Para kay Kai, ang industriyang ito ay digmaan at siya ang generala. Sumapit ang gabi. Bumalik si Kai sa kanyang penthouse condo. Pero kahit nasa bahay na, ang utak niya ay nasa susunod pa ring fashion collection. Bitbit ang kanyang laptop at ilang sketches. Naupo siya sa kanyang minimalist na sofa. The world doesn't stop for beauty. And beauty doesn't wait for anyone. Lord help me. Everyone I work with is incompetent. Nakakatanda ang mga tao sa office. Kailangan ko naman mag-double dose ng collagen ito. Maghahating gabi na nang mapagpasya niyang simulan ang kanyang Holy Grail ritual.
ang kanyang 10-step skincare routine. Matapos ang double cleansing at mamahaling serum, naglagay siya ng isang makapal na whitening face mask. Yung kulay puting-puti na parang semento. Mukha siyang multong kumikinang sa ilalim ng dim lights ng kaniyang banyo. Bit-bit ang isang baso ng red wine. Bumalik siya sa living room para mag-relax habang nagbabasa ng email nang biglang sunod-sunod na pag-doorbell ang bumulabog sa kanya. Kumunot ang noo ni Kaya. Wait lang, ano ba yan? Sino ba tong lapastangang kumatok sa gantong oras? Kung courier to, nako, irireklamo ko talaga sa app. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Handa nang mag-inarte at paalisin ang kung sino mang istorbo. Pero pagbukas nito, "Wah! Mommy! May multo! May aswang!" Biglang nagtatakbo ang bata sa likod ng babae at niyakap ng mahigpit ang binti ng ina habang turo-turo si Kai na punong-puno ng puting face mask ang muka. Ay kabayo, excuse me, hindi ako multo. Designer mask to no, fresh from Korea. At sino ba kayo? At bakit kayo sumisigaw sa tapat ng pinto ko? My God, my eardrums are sensitive. Ang babae ay nakasuot lang ng simpleng t-shirt at lumang maong. Pawis na pawis at tila galing sa napakalayong biyahe. Pero ang bata ay dahan-dahang sumilip mula sa likod ng nanay niya. Nanginginig pa ang labi. "Kai, long time no see. Sorry kung nabulabog kita sa gantong oras. Pero kailangan nating mag-usap. Kailangan ka namin ng anak mo." Nanigas si Kai. Ang baso niya ay bahagyang nanginig. Wait. Slow down girl. First of all, do I know you? Second of all, anong anak? Look at me. Nakikita mo ba ang beauty ko? Mas babae pa ako sa'yo. At sa huling pagkakaalam ko, ang tanging inaalagaan ko rito sa kondo ko ay ang mga limited edition sa bags ko at ang peace of mind ko. Tinitigan siya ni Shakira ng diretso. Si Coco naman ay dahan-dahang sumilip. Pinagpag ang kaniyang maliit na shorts. At tiningnan si Kai mula ulo hanggang paa. "Ma, sigurado ka bang itong inahanap natin? Mukha naman siyang lola na nag-aartista. Bakit ang puti ng mukha niya? At bakit parang malambot siya?" Excuse me? Lola, I'm 29 and this malambot that you're saying is called refinement, you little monster. Shakira, right? Look, I don't know who you are. Baka nagkamali kayo ng unit. Maraming Kai sa mundo. May Kai sa EXO. May Kai na ibon. Baka silang hanap nyo. Huminga ng malalim si Shakira. "Kai, hindi mo ba talaga ako maalala? 7 taon nang nakakalipas. Sa Blue Velvet Bar. Yung gabing uminom ka dahil sabi mo sukang-suka ka na sa pressure ng pamilya mo. Yung gabing sinabi mo sa akin na gusto mong subukan kung kaya mo bang maging normal na lalaki kahit isang gabi lang." Napahinto ang pag-iisip ni Kaya. Blue Velvet Bar? 7 taon? Sa isip ni Kaya, mabilis na nag-flashback ang mga alaala niya mula nung kanyang early 20s. Pero kahit anong halukay niya sa kanyang utak, wala siyang makitang mukha ni Shakira. Napabulong siya ng mahina sa sarili. Sino tong babaeng to? At bakit niya alam ang tungkol sa pamilya ko? Is she a stalker? Is this a prank? Nasaan ang camera? Pumasok si Kai sa loob ng kondo pero hindi niya sinara ang pinto. Padabog na naupo si Kai sa kanyang velvet sofa. Tinitigan niyang mag-inanatili ang mga basurang ligaw na napadpad sa kanyang minimalist sanctuary. Okay, spill. Kasi girl, as in wala talaga akong matandaan. Memory gap is real. Or maybe you're just mistaken. Kasi look at me. And look at the kid. Saan ang similarity? I am pure luxury. And he looks like a project. Lumapit si Coco sa isang mamahaling vase. Huwag mong hawakan yan. Mas mahal pa yun sa tuition mo. That's original Venetian glass, not a toy. Inirapan siya ni Coco. "Ang sungit mo naman. Sabi ni Mommy mabait ka raw. Parang hindi naman. At saka tignan mo to." Pinanlakihan ni Coco ang mga mata at tinaas ang kilay. Isang signature look ni Kai tuwing naiirita sa opisina. Napaatras si Kai. "Kai, tingnan mong mga kilay niya. Ang ilong niya.
Kahit ang paraan ng pag-irap niya, sayong-sayo. Nung gabing yun sa bar, pareho tayong wasak. Iniwan ako, pinalayas ka ng tatay mo dahil nahuli kang may fashion sketcher sa ilalim ng Biblia. Nag-usap tayo, uminom at alam mo nang sumunod. Napahawak si Kai sa noo. Nabura ang bahagi ng kaniyang face mask. Wait, yung fashion sketch sa ilalim ng Biblia. Paano mo nalaman yan? Yun ang pinakamabigat na sikreto ni Kai. Ang gabing desidido siyang talikuran ng pagiging bakla para lang hindi mawala ang pamilya niya. Mommy, bakit siya tulala? Nasobrahan ba siya sa nilagay niya sa muka? Baka hindi na siya makagalaw. Tumahimik ka, batang maliit. I'm processing. This is a lot to take in. Paano kung nanonood ng teleserye pero ako yung bida na nakabuntis? Nagpabalik-balik ng lakad si Kai. Humahampas ang kanyang silk robe. Listen, Shakira. I'm a CEO. I have a brand to protect. I have an image to maintain. I can't just accept a kid out of nowhere. At saka bakit ngayon lang? 7 taon kang nahimik. Tapos ngayon kakatuka rito. Hirap na ako, Kai. Binubuli si Coco sa school. Gusto ko siyang ipasok sa magandang paaralan pero hindi ko kayang tuition. Hindi ko kailangan ng pera mo para sa sarili ko. Pero para kay Coco, gagawin ko ang lahat. Tiningnan ni Kai si Coco. Imbis na awa, isang matigas na bata ang nakita niya. Huwag ka nang magmakaawa, ma. Ayaw niya sa atin. Mukha naman siyang hindi marunong mag-basketball. Baka puro sukle at makeup lang ang alam niya. Nasaktan ang ego ni Kai. Hoy, I can't play basketball. But I can design a stadium. At saka, ano naman kung puro suklay at makeup lang? I manage hundreds of people. Huminga ng malalim si Kai. Lumapit siya sa salamin. Kahit may face mask, kitang-kitang pagkakahawig ng kanilang mga mata at labi. Fine, hindi kayo pwedeng manatili sa labas. At Shakira, that shirt is a crime against humanity. 2010 pa yata yung uso yan. Pasensya na, Kai. Hindi naman kami pumunta rito para sa fashion show. Everything is a fashion show, honey. You can stay in the guest room. Temporary lang ito. Wag na wag mong ipapalam to sa board of directors o sa pamilya ko. Nang matanggal ang face mask, tumambad ang makinis na mukha ni Kai. Nanlaki ang mga mata ni Coco. Uy, tao pala siya. Akala ko talaga gawa siya sa harina. It's called porcelain skin, you brat. Halika nga rito. Hinawakan ni Kai ang baba ng bata. Sa unang pagkakataon may kumpas sa kaniyang puso. Isang koneksyon na hindi kayang tahiin ng kahit anong mamahaling sinulit. May dumi ka sa muka. Chocolate ba to? Hindi. Alikabukin mula sa bus. Malayong binahe namin. Dinala ni Kai ang mag-ina sa guest room. Pagkasara ng pinto, napasandal si Kai sa pader. Anong ginagawa mo, Kai? Paano kung malaman ito ni Zane? Paano kung malaman to ni Mama? Anak mong batang yan, oh my God. My life is officially a G-rated movie from an R-rated past. Kinaumagahan, ginising siya ng tunog ng nabasag sa kusina. Nakita niya si Coco sa ibabaw ng counter. Sinusubukang abutin ang cereal. Ang taas naman kasi ng bahay mo, panghigante. Bumaba ka dyan. Magagasgasan ng Italian marble ko. At bakit gising ka na? Ang mga Diyosa, natutulog hanggang 10. Ang mga bata maagang nagigising para pumasok sa school. Pero sabi ni Mommy, hindi mo na ako papasok kasi wala kaming pambayad. Natigilan si Kai. Binuhat niya ang bata. Listen, kid. I don't know how to be a dad. Alam ko lang ay kung paano maging boss. So follow my rules. Number 1. Never ever touch my things. Number 2. Huwag kang makulit. And rule number 3. Ano? It's Daddy Kai for you. Or Tito Kai. Actually, stick with Daddy. It sounds expensive. Okay, Daddy's pasol. Excuse me? What did you just say? You little creature. Shakira, paki-explain bago kipatawag ang security. Sa kabila ng kaniyang pag-inarte,
Hindi may kakailan ni Kai ang kumpas ng dugo. Ngunit hanggang kailan niya may tatago ang mag-ina sa marangyang penthouse na ito. Isang linggo nang nakakalipas. Ang penthouse ni Kai na dati parang museum ay may bakas na ng crayola sa mamahaling coffee table. Pero sa gitna ng gulo, hindi mawala sa isip ni Kai ang katotohanang ama siya. Isang gabi, kumatok si Shakira sa pinto ng vanity room ni Kai habang nag-aalis ito ng alahas. May dala siyang puting sobre. Kai, gusto ko sanang ibigay ito sa'yo. Inabot ni Kai ang sobre habang nakataas ang isang kilay. Ano to? Listahan ng mga groceries? Sabi ko naman sa'yo, Paolo will handle everything. Hindi mo na kailangang mag-alala sa budget. Bahagyang natawa ang babae. Hindi yan listahan. Resulta yun ng DNA test. Palihim kong kinuha ng sample si Coco at kinuha ko yung naiwan mong buhok sa suklay mo nung isang araw. Alam kong sabi mo hindi na kailangan dahil sa pagkakahawig niyo. Pero gusto ko rin mapanatag ang loob mo. Kinuha ni Kai ang sobre. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang daliri habang binabasa ang 99.9% probability of paternity. Girl, bakit mo kailangan pang gawin to? Ginawa ko yan kasi ayokong isipin mo na ginagamit lang kita. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng ito, lalo na sa posisyon mo. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari. Totoo si Coco, anak mo siya Kai. At kahit hindi mo kami piling makasama habang buhay, sapat na sa akin na nalaman niyo kung sino ang tatay niya. Tumalikod si Shakira pero hinila siya ni Kai palapit. Shakira, wait, I'm sorry. Alam mo, sa mundong kinagisnan ko, lahat ay kailangang perpekto. May clothes, may business, may face. Ang pagkakaroon ng aksidente o pagkakamali hindi tanggap sa amin. Pero itong batang to, si Coco, I don't consider him as a mistake. He's actually a blessing. Napangiti si Shakira, isang tunay at matamis na ngiti. Lumipas pa ang ilang araw at mas lalang lumabas ang kulit ni Coco. Unti-unti na siyang nagiging komportable sa bahay at lalo na sa presensya ni Kai kahit na madalas ay masungit ito. Paolo, cancel my 10 a.m. meeting with the Italian suppliers. Tell them I have a personal emergency and buy me a dozen of those organic chicken nuggets. Yung hugis dinosaurs. Make sure it's gluten-free. Sir Kai, dinosaur nuggets? Akala ko ba on a strict keto diet kayo? At saka bakit po may naririnig akong SpongeBob sa background nyo? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang. Ibinagsak ni Kai ang phone at hinarap si Coco na rumarampas sa hallway gamit ang kanyang limited edition na silk scarf bilang kapa. Coco, my God ha, ang mahal niyan. Ituloy mo ba't gagawin kitang model ng basahan? Ang ganda kaya Daddy, Spasol. Parang pakpak sabi ni Mommy superhero raw ako. Ang superhero may kapa. Coco, bitawan mo na yan. Nakakaya sa daddy mo. Lumabas si Shakira mula sa guest room. Nakasuot na siya ng isa sa mga lumang t-shirt ni Kai na kahit oversized ay bumagay sa kanya. Napansin ni Kai na kahit walang makeup si Shakira, may taglay itong ganda na hindi nakukuha sa butika. Isang ganda na tila nagpapaalala sa kanya kung bakit siya bumigay nung gabing yon sa blue velvet. Anyway, regarding the school, I called the admissions office of International School Manila. It's the best. Doon nag-aaral ang mga anak ng mga diplomats at celebrities. No one will bully Coco there. Or else, I'll buy the school and fire the bullies. Kai, sigurado ka ba rito? Ang mahal ng tuition doon. Baka hindi namin mabayaran. Ako na ang bahala. Montenegro ang batang yan. Hindi pwedeng sa hamak na eskwelahan lang siya mag-aral. Pero may condition ako. Hindi natin kailangan magpanggap na mag-asawa sa harap ng admissions at sa harap ng pamilya ko kung sakaling malaman nila. Yes, I have a child, but I'm still a gay. Babae ang puso ko, ang kaluluwa ko, except sa katawan ko. I don't want to give them false hope na babalik ako sa pagiging lalaki. Of course, Kai. I know that from the very start. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. At sa tingin mo ba,
May maniniwala sa atin kung magpapanggap tayo. Mas marunong ka pang mag-contour kesa sa akin. But it doesn't mean na hindi tayo pwedeng maging isang buong pamilya, right? Starting today, we are a family. Hindi lang yung usual family na meron ng isang pamilya. In our case, pareho tayong maganda rito. Inirapan lang siya ni Coco habang umunguya ng cereal. Daddy, bakit kailangan magyabang? Sabi ni Mami ang mayabang daw kinukuha ng aswang. Pero ikaw, mukha ka namang aswang. Baka ikaw ang kukuha sa sarili mo. But Shakira, turuan mo nga ng manners tong anak mo. Wala talagang preno ang bibig. Ngunit sa likod ng kaniyang mga matatayog na salita, si Kai ay parang bulag na nangangapa sa dilim pagdating sa pagiging ama. Wala siyang alam sa mga bata. Ang alam lang niya ay kung paano magpatakbo ng kumpanya. Isang hapon, habang abala si Kai sa pag-check ng kanyang mga emails, nakita niya si Coco na umiiyak sa sofa. Daddy, masakit po ang ngipin ko. Ayaw pong mawala. Nataranta si Kai. Wait, tatawagan ko lang si Paolo. Paghahanapin ko siya ng kilala at magaling na dentist kahit sang bansa pa yan. Pero kalmadong lumapit si Shakira. Kumuha ng bimpo na may yelo at dahan-dahang dinikit sa pisngi ni Coco habang kumakanta ng uyayi. Napatigil si Kai. Pinanunood niya si Shakira. Wala itong mamahaling gamit. Wala itong utos na binibigay sa mga assistant. Pero sa isang haplos lang nito ay tumataihimik si Coco. How does she do that? Na hindi man lang siya natataranta. She's just a mom. Isang haplos lang. Parang nawawalang lahat ng sakit. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik na tagamasid si Kai. Nakikita niya kung paano gumising ng maaga si Shakira para ipaghanda ng mga gamit ang bata. Nakikita niya kung paano matyagang tinuturoan ni Shakira si Coco sa mga basic na aralin, kahit na madalas ay makulit ang bata. Napansin din ni Kai na hindi humihingi si Shakira ng kahit anong luho para sa sarili niya. Ang lahat ng binibigay ni Kai, mga bagong damit, alahas, pera, ay tinatanggihan ni Shakira, maliban na lang kung para ito sa ikabubuti ni Coco. Salamat dito sa mga bagong damit ni Coco, Kai. Pero yung para sa akin wag na. Marami pa naman akong damit. Ang mahalaga ay yung bata. Girl, that shirt you're wearing is literally from the prehistoric era. Nakakasakit sa mata. Tanggapin mo na to. Isipin mo na lang na uniform mo to bilang mother of the air. Kahit na dinadaan ni Kai sa biro, may halong pagkamanghana ang kanyang nararamdaman para kay Shakira. Sa mundo ni Kai, lahat ng tao ay may presyo. Lahat ng tao ay lumalapit sa kanya dahil may kailangan. Pero si Shakira, naroon siya dahil sa pagmamahal sa anak nila. Isang klase ng dedikasyon na kailanman ay hindi naranasan ni Kai mula sa sarili niyang ina na mas pinahalaga ng tradisyon kesa sa kanyang kaligayahan. Isang gabi, habang tulog na si Coco, naabutan ni Kai si Shakira sa balcony. Hindi ka pa natutulog? Baka magkaroon ka ng dark circles. Mahirap nang ikonsilyan. Iniisip ko lang si Coco. Natutuwa ako kasi unti-unti na siyang nagiging komportable sa'yo. Kanina, kunento niya sa akin na tinuruan mo raw siyang magrampa. Napangiti rin si Kai. Isang tapat ng ngiti na bihira niyang ipakita. Well, he's a star. He has the Montenegro bone structure. Pero Shakira, paano mo nagagawa yun? Yung pagiging ina. Parang napakahirap pero parang napakadali lang sa'yo. Hindi siya madali, Kai. Araw-araw, natatakot din ako. Natatakot ako na baka magkamali ako. Baka hindi sapat ang nabibigay ko. Pero kapag nakikita ko ang ngiti ni Coco, lahat ng pagod nawawala. Ganun naman talaga kapag mahal mo, di ba? Handa kang ibigay ang lahat ng walang hinihintay na kapalit. Natigilan si Kai sa huling sinabi ni Shakira. Yun ang klase ng pag-ibig na hindi niya akalaing makikita niya sa loob ng kaniyang kondo. Kasi siguro, naging malupit ang buhay para sa mga kagaya niya. Wala siyang ibang narinig kundi ang mga panghuhusga dahil lamang sa kasarian niya.
At ang mas masakit, sa sarili pa niyang pamilya. Dahan-dahang lumalambot ang pader ni Kai. Ang baklang CEO na akala niya ay puro trabaho at trabaho at trabaho lang ang buhay, ngayon ay natututo ng makiramdam sa tibok ng puso ng isang tunay na pamilya. Hindi man siyang tipikal na ama na nagtuturo ng basketball, siya naman ang amang handang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang pananakit ng mundo. Isang gabi, habang kumakain sila ng dinner, naglakas loob si Shakira na magsalita. Kai, may gusto sana akong sabihin. May tumawag kasi sa akin. Yung boss ko, tinatanong kung kailan ako pwedeng bumalik sa trabaho. Kailangan kong pumunta sa Tagaytay for 3 days. Naka-indefinite leave lang kasi ako. Pero as a marketing manager, alam mo namang malaki na rin ang responsibilidad ko. But kung gusto mong alagaan ko lang si Coco, wala namang problema rin sa akin. I can resign. Napatigil si Kai sa pagsubo ng kanyang salad. Tiningnan niya si Shakira ng seryoso. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Coco. Maghahanap ako ng paraan. Wait, stop right there, honey. Marketing manager? That's a powerful position. Kaya lang iniisip ko baka kailangan ako ni Coco rito. Baka isipin ng mga tao na pinababayaan ko ang anak ko. Listen to me, Shakira. Ang pagiging nanay hindi isang sentensya sa kulungan. Just because you pop out a mini-me doesn't mean your world has to stop spinning. You have a brain. Use it. You have a career. Grab it. Hindi porket Montenegro ang anak mo ay magpapakalunod ka na lang sa paglalaban ng medyas niya. Talaga? Suportado mo ako? Of course, I'm a CEO, girl. I know the value of a woman in the workforce. At saka mas ayos connecting na ng isang working mom. Go for it. I'll even design your first day at work outfit. Dumating ang araw ng mahalagang business meeting ni Shakira sa Tagaytay. Ito ang unang pagkakataon na mawawalay ang mag-ina mula nang tumira sila sa kondo ni Kai. Bagamat kabado si Shakira, mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon na bumalik sa propesyong mahal niya. Stop fidgeting, Shakira. I-stress mo lang yung blazer na ginawa ko. Focus in your pitch, okay? At huwag kang mag-alala rito sa bata. He's in the best hands. The fabulous hands. Pagkaalis ni Shakira, naiwan si Kai at Coco sa gitna ng malawak na living room. Tumingin si Coco sa kanyang daddy Kai habang si Kai naman ay nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa baba. Daddy, bakit si Mami mag-work? Sabi ni Tita Susan sa parlor nun, ang mga mami sa bahay lang. Well, Tita Susan is wrong and probably has bad highlights. Ang mami mo ngayon, pwedeng maging boss. Like your daddy, we are a family of bosses, Coco. Get used to it. Akala ni Kai ay magiging mahirap ang 3 araw, pero laking gulat niya nang si Coco mismo ang lumapit sa kanya habang nag-aayos siya ng kanyang makeup vanity. Daddy, paano po gamitin yan? Yung brush na malambot. Gusto ko pong matuto nung ginagawa niyo sa mukha para maging kasing kinis mo. Napatigil si Kai. Tiningnan niya ang bata. Ang akala niya ay mapipilitan lang si Coco. Pero nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na pamilyar sa kanya. Sa loob ng 3 araw, parang naging fashion and beauty bootcamp ang penthouse. Ngunit habang tinuturuan ni Kai si Coco, may isang bagay siyang napapansin. Ang bawat pilantik ng maliliit na daliri ni Coco habang humahawak ng makeup brush, ang natural na indayog ng balakang nito habang sinusubukang rumampa, at ang paraan ng pagpili nito ng mga kulay ng tela. Masyadong suwabe, masyadong siya. Napatitig si Kai kay Coco habang masayang nag-iensayo ang bata na lumakad ng diretso sa hallway. Napabulong siya sa sarili. Ang pilantik na yan. I'll leave those signs. Paano kung maging katulad ko rin siya? Ayokong danasin niyang mapanghusgang tingin at malamig na trato ng mga tao. Hindi ko yata kakayanin. Biglang nakaramdam si Kai ng isang malamig na kurot sa kanyang puso. Hindi galit, kundi takot. Isang matinding takot na baka ang kanyang mini-me
ay hindi lang kamukha niya sa muka, kundi maging sa puso. Hindi ko yata kakayanin na makitang umiiyak ang batang to dahil lang sa hindi siya tanggap ng mundo. Daddy, tama po ba tong lakad ko? Para po ba akong model? You're doing great, Coco. You're a natural star. Pero remember, ang pinaka-importante ay maging matapang ka. Okay? Whatever happens, Daddy is here. Sa huling araw, sinalubong nila si Shakira sa Tagaytay. Ngunit ang kaba ni Kai ay napalitan ng inis nang makita si Shakira na tumatawa kasama ang isang lalaki. Hinawakan pa nito ang siko ni Shakira. What is that? At bakit ang lagkit ng tingin ng lalaking yun kay Shakira? Hello? Mother of my child yan. Daddy, ayun si Mommy. Bakit kasama niya yung mamang mukhang matangkad na puno? Lumakad si Kai palapit. Inakbayan si Shakira at inayos ang kaniyang shades. Oh hi, I'm Maddie. You must be the brother or the stylist. I am Kai Montenegro, CEO of Montenegro Designs, and I'm the father of this child. So, I have full jurisdiction here. Let's go, Shakira. Masyadong maraming low quality vibes sa area na to. Habang naglalakad sila palayo, ramdam ni Kai ang titig ni Adi sa likod nila. At habang hila-hila niya si Shakira, isang realization ang tumama sa kanya. Hindi lang niya pinuprotektahan ang kanyang imahe. Nagsiselo siya at mas nakakatakot yon kesa sa anumang fashion review na natanggap niya sa buong buhay niya. Tahimik sa loob ng sasakyan habang bumabagta sila pabalik ng Maynila. Si Coco'y mahimbing nang natutulog sa backseat. Yakap-yakap ang kanyang maliit na makeup kit. Si Shakira naman ay panakaw na tumitingin kay Kai na hanggang ngayon ay mahigpit ang hawak sa manibela at nakakunot ang noo. Kai, baka maputuloy ang manibela sa higpit ng hawak mo. Ano bang problema? Galit ka ba dahil naistorbo ko ang banding niyo ni Coco? Banding? Honey, we had a fabulous time. Napakatalentong bata ni Coco. Ang problema ko ay yung Adi na yan. Bakit kailangan may paghawak sa siko? Is he a physical therapist or is he just naturally feeling close? He's just being a gentleman, Kai. Isa siya sa mga boss ko. At saka bakit parang apektado ka? Napatigil si Kai. Hindi siya agad nakasagot. Siyempre, I'm just concerned. Kapag nakita ng mga tao na may humahawak-hawak sa'yo na kung sino lang, baka isipin nila madaling makuha ang mga muse ko. It's branding, Shakira. Branding. Sus, branding. O baka naman, iba na yan. Huminga ng malalim si Kai at pilit na binaling ang usapan at hindi pa siya handang aminin na ang baklang CEO na tulad niya ay pwedeng makaramdam ng ganong klaseng pag-angkin sa isang babae. Kahit pa ina ito ng kaniyang anak. Huminga ng malalim si Kai. Ang isip ay bumabalik sa mga pilantik ng daliri ni Coco at sa indahayog nito habang rumarampas sa hallway ng kondo. Tiningnan niya si Shakira na inosenteng nag-aayos ng kaniyang buhok. Shakira, may napapansin ka ba kay Coco? I mean, bukod sa pagiging carbon copy ko ng muka. Ano? Na makulit siya? Na matalino? Ano bang ibig mong sabihin? Ang mga kilos niya, Shakira. Ang hilig niya sa makeup. Ang paraan niya ng pagpili ng kulay. It's not just a face. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. At natatakot ako. Natatakot ako na baka maging gaya ko rin siya. Natigilan si Shakira. Tumingin siya sa natutulog na anak bago ibinalik ang tingin kay Kai. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo sa mga gaya ko. Lalo na sa pamilya natin. Ayokong maranasan niyo ang pangungutya. Yung pakiramdam na kailangan mong magtago sa isang sulok para lang magawa ang gusto mo. At kung saan ka makilaya. If he's like me, his life will be a constant runaway of judgments. Hinawakan ni Shakira ang kamay ni Kai na nasa gear shift. Kai, kung ano man ang maging siya paglaki niya, meron siyang tatay na gaya mo.
Hindi niya kailangan magtago dahil ikaw ang magiging unang tagapagtanggol niya. Huwag mong pangunahan ng takot. Bahagyang gumaan ang loob ni Kai. Pero ang selos ay muling sumulpot nang maalala si Adi. Anyway, yung Adi na yan, huwag mo nang masyadong kakausapin. Masyadong malagkit ang tingin. Nakakasira ng saturation ng paligid. I'll be the one to pick you up starting Monday. No arguments. Sa kabila ng kaniyang pag-iinarte, natutunan ni Kai na ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa karangyaan, kundi sa pagiging sandigan. Ngunit sa mundong puno ng panghusga, sapat nga bang pagmamahal niya upang maging ligtas ang kaniyang anak? Pagod na pagod ang lahat. Pagkapasok sa kondo mula sa biyahe sa Tagaytay, si Coco ay buhat ni Kai habang mahimbing na natutulog. Habang si Shakira naman ang mga dala ng mga gamit. Ngunit bago pa man makapag-alis ng sapatos si Kai, bumukas ang pinto ng kaniyang penthouse. Pumasok sina Don Teodoro at Doña Consolacion kasama ang kaniyang kuya Anton. Nanigas si Kai. Ma, Pa, anong ginagawa niyo rito? It's almost midnight. Hindi sumagot ang Don. Kaya ang kuya Anton na niya ang sumagot. Nagpupumilit pumunta rito. Ewan, mukhang may nalaman yata. Iginala ni Don Teodoro ang paningin sa paligid hanggang sa huminto ang tingin nito kay Coco na karga ni Kai at kay Shakira na gulat sa tabi. So it's true. May tinatago kang sekreto rito, Kai. Kahit gulat, nanaig ang pagiging mabuting anak ni Kai. Pinatuloy niya ang mga ito. Please take a seat. Shakira, can you get them some tea? And maybe some water. Habang nagtitimpla si Shakira sa kusina, nagsimula na ang ulan ng mga puna. Sinuri ni Doña Consolacion si Coco na inilapag ni Kai sa sofa. Ang batang ito, kamukhang kamukha mo nung maliit ka, Kai. Pero bakit ganyan ang suot? Masyadong maarte. Dapat ay pinagsusot mo ito ng mga damit na panlalaki. Yung pang sports. Lumabas si Shakira dala ang tray ng tsaa. Agad siyang tiningnan ni Anton mula ulo hanggang paa. At siya ba ang nanay? Marketing manager, right? Mukhang mas abala pa sa trabaho kaysa sa pag-aalaga sa bata. Kaya pala ang bata, imbis na bolang hawak yung makeup kit mo ang pinaglalaroan kanina pagising. Napansin ni Don Teodoro ang mga Crayola at sketch ni Coco sa coffee table. Kahit ang mga ginagawa ng bata puro guhit ng mga damit, Kai. Hindi mo dapat hinahayaang mahawang bata sa mga hilig mong lihis. Kailangan mong magpakalalaki na ngayon para may tularang tama ang bata. Kawawa naman ang bata kung bakla ang tatay niya. Lalaki siyang walang pundasyon. At ikaw, babae, sana naman ay tinuturuan mong batang ito ng mga gawaing pangbarako. Sana wag siyang lumaking katulad ni Kai. Nakakatakot isipin na magkakaroon ng isa pang katulad niya sa pamilyang ito. Doon na nagpantig ang tenga ni Kai. Ngunit bago siya makasigaw, si Shakira ang unang bumasag sa katahimikan ng may kalmado pero matapang na boses. Pasensya na po, Don Teodoro, Doña Consolacion. Pero hindi ko matatanggap ang sinasabi niyo. Hindi po kawawa si Coco. Sa katunayan, siyang pinakamaswerteng bata dahil ang tatay niya handang baguhin ang buong buhay niya para lang makasama siya. Mas natatakot po ako kung lalaki si Coco na puno ng puot at panguhusga sa kapwa kaysa lumaki siyang katulad ni Kai na mapagmahal, matagumpay at totoo sa sarili. Pero iha, hindi ito ikalulugod ng Diyos. Hindi siya tatanggapin sa langit sa araw ng paghuhukom. Paano lang kung dumating ang oras ng paghuhusga? Hindi siya tatanggapin sa langit. Pagiging kapansanan ng isang bakla, iha. Isa yung uri ng sakit sa utak. Kaya dapat habang bata pa lang maagapan na. Mabigyan na dapat ng lunas. Namayani ang isang nakakabinging katahimikan matapos bitawan ni Don Teodoro ang mga salitang yon. Tumingin si Kai kay Coco na ngayon ay nakatitig sa kanyang lolo. Hawak-hawak pa rin ang kanyang maliit na sketchpad.
Dahan-dahang lumapit si Kai sa kanyang ama. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang magulang na nasasaktan para sa kanyang anak. Lunas, sakit sa utak. Papa, sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang mga salitang yan dahil akala ko, bilang anak, obligasyon kong intindihin kayo. Pero ngayong pati ang anak ko ay dinadamay niyo sa makitid niyong pananaw. Hindi na ako mananahimik pa. Ma, tungkol naman sa langit na sinasabi niyo, kung ang langit ay para lang sa mga taong marunong mahusga, mamahiya at magtaboy ng sarili nilang dugo at laman, mas pipiliin ko na lang na manatili rito sa lupa kasama ang anak ko. Dahil dito sa piling ni Coco at ni Shakira, nararamdaman ko ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit at hindi nagtatakda ng kondisyon. Sang-ayon po ako sa sinabi ni Kai. Kagaya nga po ng sinabi niyo, Diyos ang huhusga sa atin. At naniniwala po ako ng paghuhusga niya base sa kung paano ka nabuhay sa mundo. Kung naging mabuti ka bang tao o kung may busila ka bang puso. Hindi lang basta dahil sa kasariang pinili mo. Lumingon si Kai kay Don Teodoro. Diretso sa mga mata nito. Hindi ka pansanan ng pagiging totoo, Papa. Ang tunay na may sakit ay ang taong hindi kayang tumanggap ng pagbabago dahil nakagapos sila sa mga lumang tradisyon na wala namang ibang dinudulit kundi pait. Si Coco, hindi siya magiging kawawa dahil hanggat humihinga ako, sisiguraduhin kong lalaki siyang may respeto sa sarili niya. Bakla man siya o hindi. Hindi ko hayaang maranasan niyang impyerno ipinaranas niyo sa akin sa loob ng pamamahay niyo. Kung ang ibig niyo pong sabihin sa pagpapalaki ay ang maging matigas, mapanghusga at mamuhay sa kasinungalingan gaya ng gusto niyo, hindi ko po gagawin yun. I will raise my son with colors, with kindness, and with the truth. Kung natatakot po kayo na lumaki siyang katulad ko, ako naman ay mas natatakot na lumaki siyang katulad niyo, na hindi marunong tumanggap ng sariling dugo at laman dahil lang sa hindi ito pasok sa standard niyo. Nanlumo si Doña Consolacion, habang si Don Teodoro ay napahawak ng mahigpit sa kanyang tungkod. Nanginginig sa galit o baka sa gulat dahil sa unang pagkakataon ay nilabanan siya ng anak na dati yumuyuko lang. Don Teodoro, Doña Consolacion, mas mabuti po siguro kung magpahinga na muna kayo sa hotel. Hindi po magandang marinig pa ni Coco mga gantong salita. Ang bahay na to ay binuo para sa pagmamahalan, hindi para sa panghuhusga. Lolo, ito po, iginuhit ko po kayo. Sabi ni Daddy, ang mga hero daw po ay laging nakasimangot kasi pagod silang magligtas ng mundo. Hero po ba kayo? Napatitig ang matanda sa drawing ni Coco. Isang simpleng sketch ng isang matanda na may korona. Doon tila may bahagi ng matigas na puso ni Don Teodoro ang bahagyang nayanig. Ngunit ang pride niya ay nanatiling matayog. Anton, ihanda ang sasakyan. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar na walang respeto sa tradisyon. Habang naglalakad palabas ang kaniyang pamilya, nanatiling nakatayo si Kai sa gitna ng sala. Nang sumara ang pinto, doon lang siya huminga ng malalim. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Coco na yumakap sa kaniyang binti. Daddy, aalis na sila? Galit po ba sila sa drawing ko? Binuhat ni Kai ang anak at hinalikan ito sa noo. Hindi, baby. Masyado lang silang old school. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka magiging kawawa. I promise you that. Tumingin si Kai kay Shakira at sa unang pagkakataon, nakita nilang isa't isa. Ang isang klaseng pagkakaisa na higit pa sa pagkakaibigan. Sila'y isang pamilya at handa silang harapin ang anumang bagyo. Hindi na nakapagtataka ang chismis sa industriya ay mas mabilis pa sa runway trend. Isang linggo matapos ang confrontation, kumalat na sa internet ang mga litrato ni Kai na may kasamang bata at isang babae. Sa loob ng boardroom, mainit ang usapan. Ang mga investors ay nakatingin kay Kai ng may halong pagkadismaya. Kai, explain this anak at babae.
The branding of Montenegro Designs is built on your exclusivity and well, your persona. Ngayon, lumalabas na may pamilya ka. Persona you say? Branding? I am the brand. At ang brand na ito ay hindi nakadepende sa kung sinong kasama ko sa bahay. Pero nagsinungaling ka. You kept us in the dark. Investors hate being lied to, Kai. Baka kailangan naming i-review ang contract mo. Napahawak si Kai sa mesa. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang kamay. Pero pinanatili niyang matalim ang kaniyang tingin. Review the contract if you want. Pero kung iniisip niyo na itatago kong anak ko para lang mapanatili ang support ninyo, nagkakamali kayo. My son is not a marketing strategy that I can hide in a closet. Kai, the media is waiting outside. Gusto nilang malaman kung totoo ang balitang naging normal ka na. I was never abnormal, Anton. I was just hiding from people like you. Paglabas ni Kai sa office, sinalubong siya ng mga kamera at tanong ng mga reporter. Kai, is it true? May anak ka na raw? Yes, and I am not ashamed. Ang buhay ko hindi palabas na kailangang dumaan sa inyong approval. Pero CEO ka, hindi ba ito makakaapekto sa image mo? Sinasabi ng mga bashers peke ka raw. Kung ang pagiging tatay ang sisira sa image ko, kayong may problema, hindi ako. At sa mga bashers, mag-aral muna kayo ng negosyo bago nyo questionin ang integridad ko. Ako ang gumagawa ng pera. Kayo, puro ingay lang. Pagbalik niya sa penthouse, nadatnan niya si Shakira na nagbabasa ng balita. Bakas ang kaba sa mukha nito. Kai, nabasa mo bang mga komento? Plastic CEO, fraud, tapos na ang karir mo. Ang daming hate, paano ang kumpanya? Paano ang karir mo? Hayaan mo silang magsalita. Wala akong pakialam sa stocks niyan. Ang pakialam ko ay si Coco. Nakita ba niya? Hindi. Tinago ko muna ang gadget niya, Kai. Salamat ha, pero hindi mo kailangan gawin to. Pwede mong sabihin nagkamali ka lang. Ginawa ko to hindi para sa kumpanya, kundi para kay Coco. At para sa'yo. Ayoko magtago habang buhay. Masyadong mainit ang spotlight para sa mga taong gustong magtago sa dilim. Biglang lumabas si Coco mula sa kwarto. Hawak ang kaniyang sketchpad. Daddy, nakita ko sa TV. Sabi nila skandal raw tayo. Ano yun? Masarap ba yun? Lumuhod si Kai sa harap ni Coco. Scandal? No baby. It means na marami silang gustong malaman tungkol sa atin. Pero hindi natin kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang mahalaga, alam natin kung sino tayo. Family. And family doesn't hide. So, okay lang na may picture tayo sa TV? Okay lang. At least, mas magandang lighting natin doon kaysa sa kanila. Napatawa si Shakira. Sa gitna ng bagyo, kahit na unti-unting gumuho ang kanyang dating mundo, naramdaman ni Kai na sa unang pagkakataon na hindi siya nag-iisa. Ang pagkalat ng mga litrato ay naging palaisipan kay Kai. Sinong traidor ang kumuha nun at nagbenta sa media? Dahil hindi niya matukoy ang kalaban, hindi na siya napanatag. Pakiramdam niya bawat sulok ng penthouse ay may nakamasid. Ang kaniyang mga magulang ay hindi rin nagpatalo sa galit. Isang gabi, muling tumawag si Don Teodoro, puno ng sumpa at pangungutya. Sinisira mo ang pangalan ng Montenegro, Kai. Isa kang kahihiyan. Hindi ka kailanman tatanggapin sa langit sa ginagawa mo. Magsisi ka habang maaga pa. Papa, kung ang pagmamahal sa pamilya ko magdadala sa akin sa impyerno, handa akong pumunta ron. Hindi ko kailangan ng langit na puno ng mga taong marunong nang manghusga. Binabaan niya ng telepono ang ama. Wala na siyang pakialam. Ang kanyang reputasyon bilang CEO ay naging isang laro na lang na kailangan niyang pagtagumpayan para sa kanyang mag-ina. Sa kabila ng mga banta ng mga board member at ang ingay ng media, nanatili siyang matatag. At dahil dito, hindi siya natanggal. Mas naging malaya si Kai. Hindi na siya nagtatago sa mga events, imbis na mag-isa. Madalas na niyang kasama sina Shakira at Coco.
Isang hapon, habang nag-aayos ng mga display sa shop, lumapit si Shakira. Kai, sigurado ka bang okay lang na ganito tayo ka-exposed? Baka may mga taong nag-aabang pa rin. Hayaan mo sila, Shakira. Ang buhay na nakatago ay buhay na hindi tunay. Ngayong nakikita ko na kay ni Coco araw-araw, hindi ko nang kayang bumalik sa dilim. Kung may mag-aabang man, harapin natin ng magkasama. Tumingin si Shakira sa kanya nang may paghanga. Nakikita niya ang pagbabagong unti-unting nagaganap kay Kaya. Alam mo, nung una, akala kong tagumpay ay ang makilala ng lahat. Pero ngayon, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay ang makauwi sa isang bahay na ang laman ay pagmamahalan. Hindi mga mamahaling gamit na wala namang kaluluwa. 6 na buwan na ang lumipas at sa halip na gumuho, mas tumatag ang pundasyon ng binuo nilang pamilya. Daddy, wake up! Sabi mo today we will do the Extreme Sparkle Project. Napamulat si Kaya. Kahit medyo magulo pa ang buhok ay maganda pa rin naman. Nakatayo si Coco sa gilid ng kama. Suot ang kaniyang silk pajamas at may hawak na sandamakmak na stickers at glitters. Oh my God, Coco. It's 7 a.m. Even the sun is still retouching its light. Pero sige, for the sake of art, let's do it. Ginawang playground ni Coco ang living room habang pinalamutian nila ng glitters ang mga lumang sapatos ni Kai. Dati kinahihimatay ni Kai ang bawat kalat sa kanyang malinis na penthouse. Pero ngayon, tanging ngiti lang ang tugon niya habang naghahabulan sila at nilalagyan ng glitter ang kanyang ilong. Nang sumapit ang hapon, dumating si Shakira mula sa isang maikling business meeting. Naabutan niya ang mag-ama na pagod pero masaya habang kumakain ng ice cream sa balcony. Wow! Mukhang may nag-celebrate ng glitter war dito ah. Kai, may sparkle ka pa sa kilay. Ang kulit kasi nitong anak mo. Ang daming energy. Naupo si Shakira sa tabi nila. Habang pinapanood nilang dalaw si Coco na abalang-abala sa pagguhit sa kanyang bagong sketchpad. Naging seryoso ang usapan. Kai, ang dami na nating pinagdaanan no? Mula dun sa gabi sa Blue Velvet hanggang dito. Minsan napapaisip ako. We are a family for Coco. Pero paano tayo? May balak ba talagang i-level up ang lahat ng ito? O hanggang dito na lang tayo? Napatigil si Kaya. Inilapag niya ang kanyang baso at tumitig sa malayo. Handa na nga ba siya sa masigit pa? Ever since ba, wala kang minahal na lalaki o babae? Wala kang nagustuhan? Dahan-dahan siyang lumingon kay Shakira. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Minahal? Darling, sa mundong kinalakihan ko, ang pagmamahal ay laging may kalakip na resibo. My parents love me as long as I follow their rules. My friends love me as long as I was the richest in the room. And then, there was him. Bahagyang nanginig ang boses ni Kaya. Isang bagay na bihirang mangyari sa harap ng kahit sino. Si Zayn. Siya lang ang kaisa-isang tao na pinagkatiwalaan ko ng lahat. He was my great love, or so I thought. Pero sa huli, siya rin ang naging greatest lesson ko. Iniwan niya akong nakatayo sa ulan habang bitbit ang lahat ng pangarap na binuo naming dalawa. Simula nun, isinara ko na ang pinto. I decided that my heart is only for business and for myself. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Coco na kasalukuyang pinupuno ng kulay rosas ang kanyang drawing. Pero dumating kayo. You and Coco. You forced that door open without even trying. Akala ko, pag mahal mo ang isang tao, kailangan mo magbago o magpanggap. Pero sa inyo, I can be Kaya. The loud, fabulous, and sometimes annoying CEO. And it's okay. To answer your question, Shakira, hindi ko alam kung paano magmahal ng normal. Pero kung ang ibig sabihin ng pagmamahal ay ang kagustuhang protektahan kayo, higit pa sa sarili ko, then maybe, just maybe,
I'm already there. Hinawakan ni Kai ang kamay ni Shakira. Ang kaniyang mga daliri na dati puro diamante lang ang pinahahalagahan ay mahigpit na humawak sa init ng balat ng babae. I don't know about leveling up in the traditional sense. I'm still me. My heart is still, well, pink. Pero kung papayagan mo ko, gusto ko kayong maging pamilya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. No more pretend. No more script. Just us. Ngumiti si Shakira. Isang ngiting may halong luha ng tuwa. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang si Coco ang lumaki. Lumaki rin ang puso ni Kai na parang hindi niya akalaing posible. Zayn was part of a guy who didn't know his worth. Pero ngayon, kasama niyo ni Coco, nahanap ko na ang totoong kayamanan ko. Hindi ko na kailangan ng balita tungkol sa kanya. He is a closed chapter, Shakira. Isang lumang koleksyon na hindi na uso. Talaga? Hindi ka natatakot na baka bumalik siya? Let him come. Let the whole world come. I have you. I have Coco. At higit sa lahat, nahanap ko ng lakas na hindi kayang tibagin ng kahit sinong ex o kahit anong mapanghusgang pamilya. We are more than just a setup, Shakira. We are home. Isinandal ni Shakira ang kanyang ulo sa balikat ni Kai habang pinapanood nilang paglubog ng araw. Naramdaman ni Kai ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong tagumpay sa negosyo. Kinabukasan, habang nasa opisina si Kai at abala sa pagpili ng tela para sa kanyang holiday collection, pumasok si Paolo na may dalang isang itim na sobre. Sir Kai, may nag-iwan dito sa reception. Walang pangalan, pero sabi ng courier, personal daw na para sa inyo. Napakunot ang noo ni Kai. Binuksan niya ang sobre at tumambad ang isang lumang litrato. Isang Polaroid nila ni Zayn nung nasa Paris sila. Masaya at tila walang pakialam sa mundo. Sa likod nito may nakasulat na maikling mensahe. I heard you found your own masterpiece. See you soon, Kai. Biglang lumamig ang paligid ni Kai. Ang nakarang akala niya'y nabaunan niya sa limot ay muling humahabol sa kanya. Handang yanigin ang payapang mundong binuo niya kasama sina Shakira at Coco. Nanatiling nakatitig si Kai sa Polaroid. Ramdam niya ang panginig ng kaniyang mga daliri. Kaya agad niyang binalik ang larawan sa loob ng sobre. Sir Kai, okay lang po ba kayo? Namumutla kayo. Gusto niyo po ba ng water? O baka kailangan niyo ng white wine? I'm fine, Paolo. Just a ghost from the past trying to be relevant again. Cancel my 3 p.m. meeting. I need to go home early. Sa pagbabalik ng nakaraan, handa na nga ba si Kai na ipaglaban ang kaniyang pamilya o muling babalik ang takot na pilit niyang tinakasan? Pag-uwi sa penthouse, hindi mapakali si Kai. Naabutan siya ni Shakira na nakatayo sa balcony. Hawak ang sobre. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kai. Pinakita niyang larawan at ang mensahe. Siya ba to? Si Zayn? The one and only. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa atin. O kung bakit ngayon lang siya nagpapakita. 3 years, Shakira. 3 fucking years na akong nanahimik. Tapos ngayon. Anong gagawin mo, Kai? Paano kung bawiin ka niya? O guluhin niya ang isip mo? Tumingin si Kai kay Shakira. Kitang-kita niya ang pangamba sa mga mata nito. Ang takot na baka ang pamilyang pinaghirapan nitong itayo ay gumuho dahil lang sa isang nagbabalik na nakaraan. He can try, Shakira. Pero ang Kai na minahal niya sa Paris ay wala na. Ang Kai na nandito ngayon ay isang tatay, isang partner, at isang marunong ng lumaban. Hindi ko hahayaang sirain niyang buhay at kapayapaan na binuo natin. Matapos ang isang linggo ng paghihintay at kaba, dumating ang kinatatakutan ni Kai. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan sa parking lot ng kumpanya, isang pamilyar na aninong humarang sa kanya.
You still drive like a king. I see. Napatigil si Kaya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa kanya ang lalaking naging sentro ng mundo niya noon. Mas mature na si Zane. Mas mukhang negosyante. Pero ang titig nito ay gaya pa rin ng dati. Mapanuri at mapang-akit. Zane, what the hell? I made a mistake, Kaya. I was a coward. Pero bumalik ako para itama ang lahat. Narinig ko ang tungkol sa bata. Tungkol sa pamilya mo. Pero alam nating dalawang totoo. I know your heart, Kaya. And I know it still beats for me. Lumapit si Zane at hinawakan ang kamay ni Kaya. Sa isang saglit naramdaman ni Kaya ang pamilyar na kuryente. Tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan. Ang mga pangarap na naudlot at ang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. Kinabukasan, muling nagpakita si Zane sa opisina ni Kaya. May dalang isang regalong para kay Coco. Isang mamahaling laruan na alam niyang magugustuhan ng bata. I want to be part of your life again, Kaya. Kasama ang bata. Pwede nating buuin ang pamilyang gusto mo. Nang walang pagpapanggap sa isang babae. You can be truly free with me. Napatitig si Kaya sa laruan. Ang kalayaang sinasabi ni Zane ay kalayaang nakabase pa rin sa nakaraan. Samantalang ang buhay niya kasama si Shakira at Coco ay kalayaang binuo niya para sa kanyang sarili. Zane, you were my great love. Pero ang pag-ibig na yun ay para sa dating Kaya. Ang Kaya ngayon, hindi na kailangan maging malaya sa parang gusto mo. Dahil nahanap ko ng tunay na kalayaan sa pagtanggap ng mga taong hindi ako iniwan nung kailangan ko sila. Ibinalik ni Kaya ang regalo kay Zane. You're just a ghost, Zane. At tapos na akong matakot sa mga multo. Please leave. May family dinner pa kami. At ayoko kang malit sa pagluluto ng paboritong pasta ni Coco. Habang naglalakad palayo si Zane, naramdaman ni Kaya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang binuong paraiso ni Kaya ay naging matatag. Ngunit ang isang matibay na pundasyon ay maaari pa rin yanigin ng mga multo ng nakaraan. Dahil kahit anong pakiusap niya kay Zane, hindi rin pala ito tumigil. Palihim na kinausap ni Zane si Shakira sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay. Doon, hindi pag-ibig ang dala ni Zane, kundi pananakot at lason. Isipin mong reputasyon ni Kaya. Sisirain kong imahe ni Kaya. Gagawin kong katatawanan ng pamilya niyo sa harap ng buong mundo. Kagaya ng ginawa kong pagpapakalat ng larawan niyo noon. Gusto mo bang lumaki si Coco na itinuturing na isang pagkakamali? Kung mahal mo si Kaya, palayain mo siya sa ilusyong ito. Dahil sa matinding pagmamahal at pagnanais na protektahan ang karera ni Kaya at ang dangal ni Coco, nilunok ni Shakira ang sariling kaligayahan. Pag-uwi ni Kaya mula sa isang gala, ang bumati sa kanya hindi ang mainit na yakap ni Coco o ang ngiti ni Shakira, kundi ang nakakabinging katahimikan ng kanyang kondo. Patay ang lahat ng ilaw. Sa ibabaw ng kanyang vanity mirror, nakadikit ang isang maikling sulat na basa pa ng luha. Kaya, salamat sa halos isang taong pangarap na kasama ka namin. Pero hindi kami para sa mundong kinalakihan mo. Mas kailangan mo ang iyong pangalan kesa sa amin. Pinapalaya na kita. Binasa ni Kaya ang sulat ng paulit-ulit. Tila ayaw maniwala ng kanyang isip sa nababasa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang closet ni Shakira. Wala nang mga damit nito. Pumunta siya sa kwarto ni Coco. Bakante ang kama. Wala nang paboritong teddy bear ng bata. Shakira, Coco, hindi to totoo. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na tinahak ang daang maaaring daanan ng mag-ina niya. Pero habang nagmamaneho, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang anonymous number. Pagkasagot niya, si Zane ang bumungad sa screen. Nakaupo sa isang madilim na silid. You should have listened, Kaya. Sabi ko sa'yo,
Ang mundo ay hindi para sa kanila. I'm just giving them a choice. At pinili nilang lumayo para hindi ka na muling mabaon sa putikan. Kung mahal mo talaga sila, let them go. At ikaw, bumalik ka sa akin. Magsimula ulit tayong dalawa. Pinagsusuntok ni Kai ang manibela ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa screen. Naisip niya ang lahat. Ang hirap na pinagdaanan nila, ang bawat halakhak ni Coco, at ang pangako niyang hinding-hindi na siya magtatago. Hindi itong katapusan, Zane. Akala mo bang paglayo nilang makakapagpahina sa akin? You just made the biggest mistake of your life. Binigyan mo ko ng dahilan para sunugin ang mundo mo nang walang alinlangan. Sa sumunod na linggo, ang masiglang si Kai Montenegro ay naglaho. Ang kondo na dati puno ng ingay at tawanan ay naging isang malamig na museo ng pangungulila. Madalas makitang nakatulala si Kai sa kwarto ni Coco. Hawak ang maliit na sapatos na nilagyan nila ng asul na glitters. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ito dahil sa isang bagsak na koleksyon, kundi dahil nawala ang tanging mga taong tumanggap sa kanya ng buo. Ngunit ang pighati ay napalitan ng puot nang malaman niya mula kay Paolo ang tungkol sa pagbisita at pananakot ni Zane kay Shakira, kaya ito umalis. Sa sandaling yon, ang takot na laging nagpapadapa kay Kai ay tuluyang naglaho. Sumugod si Kai sa opisina ni Zane. Kahit ang suot ang kanyang black silk dress at high-end heels, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang amang nagnanais na bawiin ang kanyang buhay. Wala siyang pakialam sa mga kamera o sa mga empleyadong nakatingin. You think you can just scare away the only people who made me feel human? Bago pa makasagot si Zane, isang malutong na suntok ang pinakawalan ni Kai. Hindi to kasing lakas ng suntok ng isang boksingero, kundi suntok ng isang taong sawi na nahanap ang kanyang tapang. That's for Shakira. At ito ay para sa anak ko. Hinding-hindi mo na muling lalapitan ang pamilya ko. I may wear a dress, Zane, but I am 10 times the man you will ever be. Dahil ako, marunong lumaban para sa mga mahal ko. Hindi nag-aksaya ng panahon si Kai. Gamit ang kanyang sports car, tinahak niya ang daan patungo sa probinsya ni Shakira. Matapos ang maraming oras ng pagmamaneho, narating niya ang isang payak na kubo. Doon, nakita niya si Shakira na nakaupo sa hagdan, nakatingin sa malayo. Habang si Coco ay malungkot na naglalaro ng lupa gamit ang isang lumang brush ng makeup. Shakira! Coco! Napatayo ang dalawa. Nang makita ni Coco si Kai, tumakbo ito ng mabilis at yumakap sa kaniyang binti. Daddy! Sabi ni Mommy hindi ka na darating. Sabi niya tapos na ang magic. Binuhat ni Kai ang anak at humarap kay Shakira na ngayon ay humahagulhol na. Lumapit si Kai at hinawakan ang mukha ng babae. Hinding-hindi matatapos ang magic natin, Shakira. Akala mo ba ang reputasyon ko ang mahalaga? Ang Montenegro Designs ay tela lang at sinulid. Pero kayo ang kaluluwa ko. Huwag mo na ulit akong iiwan dahil lang sa takot. Magsama tayong harapin ng mundo kahit gaano pa sila kapait. Nanginginig ang mga balikat ni Shakira. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong sa wakas ay pinakawalan niya. Tumingin siya kay Kai, sa mga matang dati puno ng pag-alinlangan pero ngayon ay tila kuta na hindi matitibag. Inabot niya ang kamay ni Kai at mahigpit itong hinawakan. Ang kaniyang mga daliri ay sumingit sa pagitan ng mga daliri ng lalaki. Isang pagkakakabit na tila sumusumpa na hindi na muling bibitiw. Patawarin mo ko, Kai. Akala ko kasi sapat na yung mahal kita para isakripisyo ko yung sarili ko para sa pangalan mo. Akala ko mas mapoprotektahan kita kung mawawala ako. Pero mali pala ako. Ang tunay na pagkatalo hindi yung mapag-usapan tayo ng mundo, kundi yung hayaan kong manalo ang takot kesa sa atin. Pinunasan ni Shakira ang kanyang luha at pilit na ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-asa.
Mula ngayon kay wala na tayong tatakbuhan. Kung gusto nilang sunugin ang mundo natin, hahayaan natin silang manood habang sumasayaw tayo sa gitna ng apoy. Hindi na ako aalis. Haharapin natin sila. Bilang Montenegro, bilang pamilya, at bilang ikaw at ako. Kahit anong kulay, kahit anong bagyo, hindi na ako bibitiw. Pakasalan mo ako, Shakira. Pero payag ka bang mas magandang groom mo kaysa sa'yo? Natawa ang dalaga. Basta ikaw magdi-design ng gown ko. Narinig ang muling pagtawa ni Coco habang hinahabol ang isang tutubi. Isang tunog na nagpatunay na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang basta ilusyon. Ito ay ang kanilang katotohanan. Bago ang araw ng kanilang kasal, nagdesisyon si Kai na magpadala ng imbitasyon sa kanyang mga magulang. Hindi siya umaasang pupunta ang mga ito. Ngunit bilang paggalang, ginawa niyang nararapat. Ang araw ng kasal ay puno ng pagkailigante na sumasalamin sa pagkatao ni Kai. Pero habang nasa bridal suite si Kai, nagulat siya nang may kumatok. Pagbukas ng pinto, nakatayo roon sina Don Teodoro at Doña Elena. Bakas ang sinseridad sa kanilang mga muka. Kai, anak, alam naming hindi kami naging patas sa'yo. Ngayong alam na namin at nakita ang paninindigan mo para sa pamilya mo. Nahihiya kami na ibang tao ang nakakita ng tapang mo. Samantalang sarili mong magulang ang nagtulak sa'yo palayo. Kai, pinilit kitang maging perpekto para sa lipunan. Pero nakalimutan namin ang tunay na tagumpay ay ang makita kang masaya. Ang nakita naming ningning sa mga mata mo nung kasama mo si Shakira at Coco. Yun ang totoong halaga ng buhay na hindi namin nabigyan ng importansya noon. Patawarin mo kami, anak. Hindi napigilan ni Kai ang kaniyang emosyon. Matagal ko nang hinintay na marinig yan, pa. Ang gusto ko lang naman ay tanggapin niyo ako bilang ako. Tanggap ka namin at sana mapatawad mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Pagkatapos ng maikling sandaling yon, mas maganang loob na naglakad si Kai patungo sa altar. Nang magtagpo ang paningin nila ni Shakira, alam nilang dalawa ng lahat ng bagyong dumaan ay nagsilbing pundasyon lamang ng kanilang pagmamahalan. Upang ipakita ang kanyang wagas na pasasalamat at pagmamahal, pinakasalan ni Kai si Shakira sa 5 magkakaibang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Sa bawat altar na kanilang nilapitan, nanatiling tapat si Kai sa kanyang sarili. Hindi niya sinubukang magboses lalaki o magsuot ng hindi komportable para lang sa mata ng iba. Nanatili siyang Kai, ang CEO na mahilig sa maarte at fashionista, ang asawang mapaggalinga at ang amang walang ibang hangad kundi ang kaligayahan ng kaniyang mga anak. Salamat, Kai. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin. At hindi ako susuko. Hindi na kailangan magtago. Hindi na kailangan mag-adjust sa standards ng iba. Eto tayo. Ito ang totoo. Sa paghubog ng sariling tadhana, ang pinakamatapang na desisyon ay ang pagyakap sa katotohanang matagal nating tinago sa likod ng maskara. Si Kai, na sanay sa kinang ng mundo, ay natuklasang ang kanyang tunay na dangal ay hindi sa tagumpay ng negosyo, kundi sa katapatan sa sarili. Sa gitna ng panghuhusga ng pamilya, napatunayan niyang ang tunay na korona ay ang pagiging matapang na maging totoo, kahit pang buong mundo ay sumasalungat sa kanyang pag-iral. At si Shakira, na nagtaglay ng pusong mas matatag sa anumang bato, ay nagpatunay na ang pamilya ay hindi nasusukat sa mga tradisyon. Ang tunay na pag-ibig ay nasa taong handang tumayo sa tabi mo at yakapin ang bawat kulay ng iyong pagkatao. Ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar na puno ng luho, kundi ang lugar kung saan malaya kang maging ikaw. Walang pretensyon at tanging pagmamahal lamang na walang hanggan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw.
Muli, ito po ang Love Siren at hanggang sa ating muling kwento.